Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 17 ng Widow's War. Sabi nga nito ni George, no, sisiguraduhin ko na pagsisisihan nyo to kasi nga nagsagawa na nga siya ng DNA test. Sabi naman nito ni Ruth, talaga palang sobrang bilis ng proseso niya, no, saka napakamahal, no. Paano hindi mapapamahal? Talaga pinapadali na ni Galban yung resulta ng DNA test para madali niya makita yung resulta para malaman niya agad kung tunay ba talagang anak ni Basil o hindi. Ngayon sabi naman ni Ruth, ito tong anak yan ni Basil. Alam mo, ito nagsisimula ka na naman eh. Alam mo ba Ruth, nagbago na ako no. Talaga ba? Oo, good girl na ako. Ngayon ito namang si Sergeant Riales. Wala na ho ba kayong nakita pang ibang tao nung gabing niyo sa may clip? Tuliro-tuliro na po ako nun, Sarge. Wala na po akong ibang iniisip kundi ang asawa ko. Hanggang sa nakita ko na rin asawa ko na nakahandusay na lamang sa sahig. At patay na ho siya. Bilang dumating si Aurora, let me remind you, gusto ko lang iklaro sa iyo, Sarge. Nakita ko si Sam na nandoon at nandoon din yung shoe print niya. Ngayon, ito namang si Vivian. Oo, nagbago na ako, Ruth. Samantalang ikaw, palengkera ka kasi hindi na nga ako pumapatos sa kagaya mo eh. Maging si ate Aurora, hindi ko na nga siya pinapatulan. Ganun ba? Parang sinasabi mo na rin na ganyan na ugali mo. 'Di ba? Mababang uri, mababang class, sabi ni Vivian kay Ruth, no? Talaga ba? So, kung talagang hindi totoong hindi mababang uri ka, di sana pinakasalan ka na ni Sir Galvan. Ba't di ka pa pinapakasalan ngayon? Aba, ikaw pasimuno ka na naman sabi ni Galvan. Ano ba? Tama na. Ngayon, ito namang si Aurora. Sam, hindi ako makakapayag na binilog mo ang utak na nag-iisang Aurora Palacios. Ikaw, kriminal ka. Talagang pinatay mo ang anak ko. Sabi naman ni Sam, no, ma, hindi lamang po tayong dalawa ang nandoon nung gabi niyo, pati rin si George. Binago ni Sergeant Casas yung statement ni George. Niligtas niya, inabsuelto niya si George. Ngayon, sabi kasi ni Aurora, hindi ko maintindihan kung bakit binaliwala ito. Hindi ito nalaman nang walang niyang kasas na yun, na may hawak ka ng payo nung gabing yun sa investigasyon. Ngayon sabi naman ni Galban, itigil nyo na nga to. Hindi pa rin ba kayo titigil sa pag-aaway? Galban, sa akin lang naman, sinasabi ko lang naman na baka hindi yan anak ni Basil, kaya nag-iingat lang naman ako. Ngayon sabi naman ni Sam, maaring si George din ang may kasalanan nito. At bakit? Sinisisi mo kay George para para maabsuelto ka, ha? Ang ibig sabihin ko lang naman, huwag kayong magbibintang ng kung ano-ano tungkol sa akin. Meron di ibang tao nung gabing yun. At saka, diba, tumawag sa akin si Paco. At ang sabi ni Basil nung araw na yun, maaring tumalon nga si Paco sa clip. Hindi yan totoo. Dahil nararamdaman ko na ikaw talaga ang tumulak sa anak ko. At saka sa pagkakaalam ko bago pa man tumulak sa clip si Paco, nag-away kayong dalawa. Nagkasamaan kayo ng loob. Ngayon sabi naman ni Galban, mabuti pa, Vivian, bumalik ka na sa Baguio. Kapag nakalabas na ang anak nito ni George at napatunayan na siya isang Palacios, bumalik ka na doon. Sabi ni George, no, hindi na pa. Kami na lamang alis, sabi niya. Ngayon sabi naman ni Aurora, at sinisisi mo sa akin, ha? Ako ang magulang. Itutulak ko sa bangin ng anak ko? Huwag kang gumagawa ng kwento, Sam. Hindi ko yung gagawin sa anak ko. Sabi niya, no? Ngayon, gagawin ko ang lahat, Sam, para madiin ka sa kaso. Kung kinakailangan kong gumawa ng fake evidence, no? O kaya fabricated evidence para madiin ka, gagawin ko. Ngayon, sabi naman ni George kami na lang po alis dito. Kasi hindi ko hayaan na dito lumaki ang anak ko. Na lagi na lamang kayo nakikita. Lagi nagkakaaway, lagi nagkakagulo. At makakasama niya yung mga ganitong klase ng tao. Pati ang lolo niya, pinagdududahan siya. Teka George, huwag mo na kayong umalis. Sabi naman ni Bibia, sabi sa'yo Diyos ko, mga pakiputan niya mga yan, nagpapahabol lang yan, sabi niya. Ngayon, eto na, sasampalin ni Aurora si Sam. Ma'am, saglit lang minahon kayo. Saka hindi ako papayag na gagawa kayo ng mga fabricated evidence para tanggapin ko. Hindi ko makakapayag nun. Basta makakasiguro ako sa inyo na pinag-aralan ko po lahat ng mga statement na ginawang files nito ni Sergeant Casas at pag-aaralan ko yun.
Makakakuha rin ho tayo ng matibay na ebidensya. Sabi ni Sam, maniwala naman ho kayo sa akin. Wala ho akong kasalanan. Hindi ko po ginawang itulak si Paco sa cliff. Alam mo, Sam, gagawa ko ng paraan. Kahit magkano pa ang gastusin ko, makahanap na ako ng matibay na ebidensya sa'yo. Mas makapangyarihan ako, marami akong koneksyon. Gagamitin ko ang lahat. Makahanap na ako ng matibay na ebidensya sa'yo. Ngayon, ito namang si Galvan, no? Napatitig na lang siya dito kay Vivian. Kasi nga si Vivian, sinasabi niya, parang ibig niya sabihin na hindi naman naalis yun. Nagpapakipot lang, 'di ba? Nagpapahabol lang. Ngayon, talagang, itinaga talaga sa bato ni Aurora na hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakahanap ng matibay na ebidensya kay Sam. Ito namang si Sam, talagang takot na, 'di ba? Talagang aburido na siya, talagang desperada na siya na mahanap yung cellphone. Pinangako sa kanya ni Aurora, talagang hahanap siya ng ebidensya, di ba? At sa pagkakataon na yun, kapag nakahanap nga siya ng ebidensya, talagang mananagot itong si Sam. At nangako naman tong si Sergeant Riales na talagang maghahanap siya ng ebidensya, pagpapatuloy niya investigasyon para ma-resolve ang case na ito. Hanggang sa umalis na nga tong si Aurora, di ba? Ngayon umalis na rin tong si Sergeant Riales. Ang ginawa ni Sam, kinuha niya yung cellphone niya at tinawagan si Francis. Sabi niya, Francis, desperada na ako. Kailangan na talaga natin makita yung cellphone ni Basil. Ngayon, dumako naman tayo kina Rebecca at kay Jericho. Sabi niya, sigurado ka ba na yan yung nurse na nakaharap mo? Teka lang kuya, lalapit lang ako. Oo kuya, siya nga yun. Sigurado ka? Oo, hindi ko pwede magkamali. Lumapit sila. Sabi niya, Miss, meron lang ho sana kaming itatanong sa'yo. Ano ho yun? Ngayon, ito namang si Sam, nag-disguise na siya, no? Hindi na talaga siya mapakali. Nakipagkita siya kay Francis. O Francis, handa ka na? Napuntahan mo na ba yung bahay ni Ma'am Aurora? Oo, naikot ko na. Pati nga yung bahay ni Sir Galvan, naikot ko na eh. Naakyat ko na yun. Kaya wag mo nang balikan pa. Naikot ko na ng ilang beses pa. Pinakita yung pinasok niya yung kwarto ni George, diba? Wala naman ako nakitang cellphone doon ni Basil. Basta, ang naalala ko lang, pwede natin balikan yung birthday party. Yung mga taong konektado sa kanya. Pwede rin natin kunin yung guest list. At saka yung kilala lang naman natin na bisita na malapit kay Basil, si Beatrice Oriales. Sabi naman ni Francis, kailangan kong alamin yung home address niya kung saan siya nakatira. Saka si Inigo, isa rin yung sa mga kaibigan ni Basil na malapit sa kanya. Basta, ang natatandaan ko nung gabing yun, nandoon tayo sa party, diba? Tapos pinakilala ni Basil sa akin si Beatrice Oriales. Sabi naman ni Francis, ako naman, nakabungguan ko pa nga si Inigo nung gabing yun. Ayan pinakita. Ngayon, sabi niya, kailangan natin sila mapuntahan. Baka sakaling nasa kanila yung cellphone ni Basil. Sa sobrang dami ng mga guest doon, hindi na natin maisa-isa pa kung kanino ba niya binigay yung cellphone. Sabi naman ni Basil, nagbibigay lang naman ako ng mga speculation sa mga posibleng mangyari na baka ganun nga ang ginawa ni Basil. Ngayon ito namang nurse, sabi niya, ay nagkakamali ho kayo ma'am, hindi ho kayo yun. Naalala ko nga po, kayo nga po yung pinagtanungan ko, pero nagkamali po pala ako. Si Ma'am Esther po pala yun na dati kong kliyente, dati ko pong pasyente. Pasensya na ho, sabi ni Jericho, sigurado ho ba kayo? Opo, di po ako nagsisinungaling. Kasi nga sabi ni Jericho, meron po bang nananakot sa inyo para pagtakpan ng ang impormasyon na to? Hindi ho, nagsasabi po ako ng totoo. Sige po, alis na po ho. Ngayon, nung pag-alis na Jericho sa ni Rebecca, tumawag itong nurse kay Sir Amando. Sir Amando, nakausap ko na po si Ma'am Rebecca. Sinunod ko po yung mga sinasabi niyo sa akin. Yun. Ngayon sabi naman ni Francis, desperado na ako ate na mahanap yung cellphone ni Basil. Ako din, desperado na rin ako. Basta, nung gabing yun, nag-i-speech pa nga si Basil, diba? Sabi ni Francis. Oo, nag-i-speech siya noon. Tapos nang bago pa nga siya mag-speech, 'di ba? Dumating pa nga si Mama Aurora nung gabing 'yun. At sinira ni Ma'am Aurora yung entrance ni Basil, sabi ni Francis. Oo. Dala-dala yung motor niya. Kaya napaisip sila, sabi niya, hindi kaya pare sila ng sinabi. Nagkasabay pa nga sila ng sinabi, sabi nila, nasa sa
motor ni Basil yung cellphone niya. Napaisip sila, di ba? Kaya dali-dali agad silang pumunta doon sa bahay nga ni Galvan para tunguhin yung motorsiklo ni Basil. Ngayon, eto na, nagwawala tong si Aurora. Sabi niya, bakit ngayon niyo lang ako sinabihan na hindi niyo pa pala kayo nagsesend ng report, no? Ng mining. Kaya tuloy, hinahanap tuloy sa akin ng Bureau of Environmental and Resources, yung tungkol sa mining report. Sabi niya, wala ho kasi sa opisina, kahit ho hanapin ho namin, wala po talaga. Ang pagkakaalam po namin na kay Sir Basil po yun. Basil is dead. Sabi niya, wala kang kwenta, umalis ka na nga dito. Sabi niya, Amando, kunin mo yung laptop ni Basil. Sige po madam, bilis. Ngayon, nagmamadali na sila. Sabi niya, kailangan natin mahanap yung cellphone ni Basil. Ito na yung motor niya. Nasa yung susi. Binuksan yung compartment, nakuha yung susi. Ito yung susi. Ngayon, naisalpak na yung susi dun sa may motor. Ayan, sa may isa pang compartment. Ngayon, biglang dumating yung gwardiya, nakapagtago naman agad sila. Ngayon, sa kasamaang palad, pagdating ng gwardiya, nakuha niya yung susi. Nakita niya yung susi. Anong nangyari? Tinanggal niya doon sa motor. Pero mabuti na lang, tatanga-tanga yung gwardiya at hindi niya agad kinuha. Hindi niya inilayo yung susi. Ipinatong niya lang doon sa may lamesa. Kaya nung umalis yung gwardiya, siniguro ni Francis na nakalayo na yung gwardiya bago sila isinagawa yung bagay na yun na tuluyan na ngang buksan yung compartment ng motor ni Basil. Ngayon, ang pagbukas, thank God, nakuha ni Sam yung cellphone. Pero huli na rin ang lahat. Makuha man nila yung cellphone dahil nandiyan yung ebidensya para wasakin ito, hindi pa rin sila nakaligtas sa ginawa ni Basil dahil gumawa siya ng kopya, isinave niya yung video na nakasave sa cellphone niya doon sa kanyang laptop. At ito'y makikita ni Aurora. Ngayon, ito na, Amando, bilis. Buksan mo yung laptop. Bilisan mo. Opo, ito na po. Kaso may password po, madam. Gusto niyo po ba tawagan niyo ko po si Sir Galvan? No need na, Amando. Tatawagan ko yung sekretary niya. Hello, Mario. Ano ba yung password ng laptop ni Basil? Sabihin mo. The Great Basil? Opo, The Great Basil. 0491. So, tinype niya. Alam mo, wala ka talagang kwenta, Basil, sabi niya ni Aurora. Siguraduhin mo lang na maayos mo tong report na to dahil kung hindi, Basil, sisiguraduhin ko na huhukayin ko yung libingan mo. Sabi niya, Amando, ano tinitingin mo? O di ba ang galing-galing ko? Sinabi ko naman sa iyo, marami akong koneksyon. Kaya imposible to na hindi ko to magawa. Ngayon, tinignan ni Aurora yung mga files. Nakita niyo yung report at kita niya na maayos naman. Natapos ni Basil hanggang sa na-i-email niya na, na-send niya na. Yun nga lang, hindi pa rin tapos. No? Nakakaba yung eksena. At dumako na nga tayo dito kina Francis kay Sam. Sabi niya, kailangan natin ma-dispatch siya to. Kumuha siya ng martilyo. Umalis muna si Francis, sumipa. Sabi niya, tingnan natin kung nandito yung gwardiya. Wala na ate, sige na, sirain mo na. Pinukpok niya ng pinukpok. Hanggang sa tuloy na nga nasira yung cellphone at hindi na nga ito maayos pa. Talagang sirang-sira na eh. Ngayon, nakahinga na sila ng maluwag kasi okay na, tapos na. Pero hindi nila alam, hindi pa pala dito nagtatapusan lahat. No? Ngayon, naitawag na nga ni Aurora doon sa kumpanya na na-send na nga niya yung report at isasarado na nga niya yung laptop. Ngayon, sa kasamaang palad, minamalas ang ating bida, no? Nakita niya na meron doon isang folder na may pangalan na Paco. So, ibig sabihin, tungkol yung kay Paco, na-curious tuloy si Aurora. Napatingin siya kay Amando, nagkatitigan silang dalawa. Nung kinilik niya, meron siya nakitang video. So, syempre, lalo siya na-curious dahil ang nakita niya doon sa video, si Paco, saka si Sam. Nung pinili niya, ayun na, alam na niya. At dito na po nagtatapos ng review ni Enrica para sa gabing ito, mga kapuso. Pakatungayan natin sa Lunes sa pag-amin ni Samantha Castillo sa kanyang kasalanan na nagawa kay Paco. Ano kaya ang kahinatnan ng kanyang buhay pati ng kanyang pamilya sa kamay ni Aurora Palacios? Pakatungayan natin yan sa lalong gumagandang eksena sa Widow's War. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari, pakisubscribe lamang po ang aking channel para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso. Happy weekends and God bless us all.